Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika kinumpirma sa unang pagkakataon na meron itong mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa Palawan na tinatawag nitong Task Force Ayungin. Ito ang mga sundalong Amerikano na tumutulong sa Armed Forces of the Philippines sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre LS-57 sa West Philippine Sea. Sa mga nagtatanong kung nasaan ang Amerika, nandyan lang sila mga kabayan. Dagdag pa dito, ipinakita naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga bago nitong unmanned surface vessel na mula pa sa Amerika. Ang mga drone na ito ay hindi ordinaryo mga kabayan dahil ito ngayon ang ginagamit ng iba't ibang bansa tulad ng bansang Ukraine para mangalap ng impormasyon o maglunsa ng pag-atake sa mga barkong pandigma ng kalaban. Sinabi ng Amerika na meron pang darating na mga karagdagang Mantas T-12 unmanned surface vessel para sa Pilipinas bago matapos ang taong 2024. Wow na wow! Philippine Air Force Air Defense Command Commander ibinunyag na meron ng approval ang pag-upgrade sa 12 FA-50 ng Pilipinas, pagbili ng karagdagang 12 FA-50 pa, mga radars at ground-based air defense system tulad ng Spider Air Defense System. Wow na wow! Eto pa, sa pagkuha naman ng mga multi-role fighter, pondo na lang ang inaantay para sa nasabing proyekto sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Barkong pandigma ng Amerika dineploy sa South China Sea o West Philippine Sea bilang Ready Response Force. Ang barkong ito ang siyang magsisiguro sa bukas at malayang Indo-Pacific. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nakausap na si President Trump sa unang pagkakataon. Alamin mga kinakatakutan ng China, dumating na ang mas malalim at malakas na pakikipag-ugnayan at alyansa ng Pilipinas at Amerika. Likod sa kaalaman ng karamihan, Amerika bumuo pala ng tinatawag na Task Force Ayungin. Sa mga nagtatanong kung paano tayo tinutulungan ng Amerika sa issue sa West Philippine Sea, ito na po ang patunay. Nakatuwang ng Armed Forces of the Philippines ang US Forces upang protektahan ang mga nasasakupan ng Pilipinas na pilit inaagaw ng China. Sa pagdalaw ni US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Palawan, kinumpirma ng kalihim ng depensa ng Amerika na meron itong tinatawag na Command and Control Fusion Center na itinatag mismo ng US Indo-Pacific Command kung saan nakadeploy ang US Forces Task Force Ayungin. Nagpasalamat si US Defense Secretary Lloyd Austin III sa mga tropang Amerikano na tumutulong sa kaalyado nito, ang Pilipinas. Ipinakita naman ng mga sundalong Pilipino ang mga military assets na ibinigay ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng foreign military financing. Dagdag pa dito mga kabayan, for the first time, inilahad ng hukbong sa datahan ng Pilipinas na nakatanggap ito sa Amerika ng mga unmanned surface vessel. Kumpirmado mga kabayan, operator na ng Mantas T-12 unmanned surface vessel from Maritime Tactical System ang Pilipinas. Ang unmanned surface vessel na ito mga kabayan ay para mapalakas ang Armed Forces of the Philippines intelligence, surveillance and reconnaissance and maritime domain awareness capabilities at maging ang electronic warfare. Hindi lang yan mga kabayan, isa pa sa mga drone na posibleng naibigay ng Amerika ay ang Devil Ray unmanned surface vessel na kasama sa iprenesenta sa nasabing kaganapan. Ang Devil Ray unmanned surface vessel ay pwedeng lagyan ng loitering munition na kadalasan ring tinatawag na suicide drone. Ang loitering munition ay idinisenyo na magmamanman muna bago ito umatake sa isang target. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng mga kabagong sistema sa hukbong dagat ng Pilipinas ay magpapalakas sa kakayahan na depensahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Mantas T-12 unmanned surface vessel naman ay may habang 3.6 meter ay pwedeng lagyan ng hanggang 64 na kilong payload. Ang unmanned surface vessel na ito ay ginagamit ng Ukraine upang palubugin ang mga barkong pandigma ng Russia. Ito rin ang ginagamit ng Houthi upang atakihin ang mga barkong pangkomersyal sa Red Sea at Gulf of Aden. Sinabi pa ni Defense Secretary Lloyd Austin III, meron pang darating na mga T-12 unmanned surface vessel para sa Pilipinas bago matapos ang taong 2024. Isang patunay na nakahanda ang Amerika na tulungan at suportahan ang Pilipinas sa ilalim ng Manila at Washington Mutual Defense Treaty. Sa Amerika, maraming salamat. Sa ibang balita naman, sa ika-77 anibersaryo ng 5th Fighter Wing noong ika-16 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, ibinunyag ng Commander ng Air Defense Command na ngayong taon nitong nagdaang mga buwan lamang ang pag-aproba sa pag-upgrade ng 12 FA-50 na kasalukuyang meron ng ating bansa. Hindi lamang yan, kabilang din sa mga inaprobahan ang karagdagang 12 mga FA-50 para palakasin pa ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Meron pa mga karagdagang radars at ground-based air defense system tulad ng mga Spider Air Defense System na binili natin sa Israel. Kinumpirma din ng Philippine Air Force na bukod dito ang mga multi-role fighter
fighter acquisition project, halimbawa tulad ng F-16 at KF-21, ay inaantay na lang ang pondo at ang kabuang bilang ng mga multi-role fighter na bibilhin ng Pilipinas. Ayan na, mismong commander na ng Air Defense Command na si Major General Fabian Pedregosa ang nagsabi at nagbigay ng update para sa mga nasabing proyekto na nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kaya po ngayong taon, no, we just had recently approved the upgrade of our current 12 FA-50, the acquisition of additional 12 FA-50, the acquisition of additional radars, and additional ground-based air defense system. Yung multi-role fighter po, naghihintay na lang tayo ng funding and final resolution on how many we will buy. No? So, I am very excited, no, and very proud of the future of P Fighter Wing as we look forward. And we can see that P Fighter Wing awarded as the rock stars of the Pitch Black exercise. Kaya palakpakan po natin si Colonel Pasco and all the participants in the Pitch Black exercise. The history of P Fighter Wing, it's 77. No? Ibang balita naman sa pagdating ni Defense Secretary Lloyd Austin III sa Maynila, ipinakita ng US Navy ang kanilang suporta sa Pilipinas. Independence Variant Littoral Combat Ship USS Omaha LCS-12 naglayag sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang USS Omaha ay kabilang sa Command Destroyer Squadron 7 na nag-ooperate sa ilalim ng US 7 Fleet Area of Operation para mapahusay ang interoperability sa mga kaalyado at kasosyong bansa at nagsisilbing isang ready response force sa isang libre at bukas na Indo-Pacific region. Pangulong Marcos Jr. at President Donald Trump nag-usap sa telepono sa unang pagkakataon. Yes, I did. Kaninang umaga, kaya't na-delay itong lakad ko na ito is because I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. At nakausap ko siya kaninang umaga at naalala naman siya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilalang niya yung mother ko. Kinukumusta niya how is Imelda? Sabi ko, pinabati ka nga. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging binoto nila si Trump. Kaya I'm sure maalala na yan pagka tayo ay para pag nagkita kami. Plano kong makipagkita sa kanya as soon as I can. Laban Pinas.